Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po'y muli nagpapasalamat sa Diyos sa pagkakataon na tayo makapagbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Ang sabi po ng Proverbs 14 verse 26 and 27, "In the fear of the Lord is a strong confidence, and His children shall have a place of refuge. The fear of the Lord is a fountain of life, to depart from the snares of death." Pag-uusapan po natin the fear of the Lord o ang pagkatakot sa Panginoon. At we do believe, mga minamahal, na ang Diyos po ay love, gracious, at siya rin naman po ay merciful and good. And but we also believe, mga brethren in the Lord, that God is wise, that God is righteous, that God is holy, that God is just. Dahil po doon, mga minamahal, ay talagang ang Panginoon po ay nararapat na katakutan, sapagkat ang sabi nga po ng talata ng salita ng Diyos ay ganito, "And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear Him which is able to destroy both soul and body in hell." So dito ngayon natin makikita, brethren in the Lord, na kung meron talagang dapat na magkaroon ng takot sa Panginoon, walang iba kundi tayo. And mind you, mga minamahal, habang tayo may takot, kaakibat ng takot sa Diyos ay ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Nandoon yung respect, nandoon yung reverence nating mga mananampalataya. Una na dapat po natin makita ay yung protection ng Panginoon. Pangalawa, yung provision ng Panginoon. At na kung saan ay makita natin, at ang sabi nga po, "A wise man feared and departed from evil." So nandoon yung protection at ng Panginoon. Habang tayo natakot sa Panginoon, ito yung paraan para nagtutulak sa atin para magkaroon ng takot o sa paggawa ng masama. Ano ho? Yan po ang ibig sabihin. At nandoon ang provision ng Panginoon. The more na tayo nagkakaroon ng takot sa Panginoon, nandoon po, mga kapatid, ang sabi po, "The fear of the Lord is a fountain of life." At doon natin makikita, meron tayong refuge sa Panginoon. So meron siyang provision sa atin lahat. At pero ang isa pa pong bagay, mga kapatid, ay yung hindi lamang protection, provision, gayon din naman yung progressive relationship sa Panginoon. At ibig sabihin, the more na tayo na merong takot sa Diyos, makikita mo nagkakaroon tayo ng intimate relationship. Nagkakaroon yung intimacy. Bakit to? Sa simula, makita natin na hindi tayo ganoon kilala ang Panginoon, hindi tayo kapamilyar sa kalooban ng Panginoon. Sometimes, at nagagawa natin ang hindi kalooban ng Panginoon ang nagagawa natin. But the more na tayo nagpapatuloy sa paglilingkod, the more na tayo po'y nagpapatuloy sa ating mga ginagawa sa Panginoon, the more na nakikita natin ang kabanalan, the more, mga kapatid, na parang hindi natin siya marapat saktan, hindi natin marapat suwayin ng Panginoon, sapagkat kawalan sa atin ang magkasala o lumayo o sumuway sa kalooban ng Diyos. Kaya yung progressive relationship, mga kapatid, ay nandoon. Habang tumatagal at habang tumatagal sa ating paglilingkod, nagkakaroon tayo, mga kapatid, nagiging sensitive tayo sa kalooban ng Panginoon. Nagiging sensitive pa tayo, mga kapatid, sa kung ano ba yung mga bagay na alam nating hindi karapat-dapat sa Diyos. Nagiging sensitive tayo, mga kapatid, sa mga bagay na alam natin kung ano yung nakaluluwalhati sa Panginoon. At kaakibat, mga kapatid, the fear of the Lord, kaakibat ng mga ng ganoong pagkatakot sa Panginoon, nandoon ng patuloy na proteksyon, nandoon yung tinatawag na provision ng Panginoon, at lalo pa tayong nagpo-progress sa ating buhay pananampalataya sa Panginoon. At dahil doon, brethren in the Lord, kaya nagpapasalamat tayo sa kanyang kabutihan, sapagkat we do realize na totoo ang Diyos, that God is real sa buhay natin. In our experience, in our everyday life, ay makikita natin that God is true to His promises, to His words. Kaya po, mga kapatid ko sa Panginoon, marami po sa atin ay matagal na naglilingkod sa Panginoon. Hindi lang po taon, kundi dekada na. At salamat sa Panginoon sapagkat kailanman sa buhay natin, hindi tayo binigo ng Diyos.
Kailanman sa buhay natin, hindi niya tayo pinabayaan. Bagamat there are times na tayo nanalangin na para bang it seems na ang Diyos po'y walang pagtugon. But you know, mga minamahal sa Panginoon, ang Diyos po'y totoong nagmamalasakit sa atin. Sabi nga po, God cares for each every one of us. Kaya brethren in the Lord, anuman po ang pinagdadaanan, ang mahalaga po ay nagpapatuloy ka sa kalooban ng Diyos. Huwag tayong liliban, huwag tayong mga kapatid na tayo po ay tatalikod. Bagkus, let's keep on serving the Lord sapagkat we know that God cannot lie and God is true to His promises. Kaya brethren, the Lord, just keep on. Salamat po sa mga biyayat salita ng Panginoon na patuloy na nagpapalakas sa atin. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaya tayo nagkaroon ng talino sa ating mga ginagawa dahil may takot tayo sa Panginoon. Kaya brethren in the Lord, just keep on. The fear of the Lord. Sabi nga po, fear God more in 2024. Mas lalo pa, ilagak natin ang buhay natin sa Panginoon. Let us pray. Lord, thank you sa pagpapalat biyaya na ibinigay mo po sa amin. Help us, O Lord. Patuloy mo kaming tanganan. Nakikita mo po ang mga kapatid kong ito. Basbasan mo nga po at pangunahan mo po sila. Salamat po sa IBC Naga, sa pangunguna po ng Pastor Let Nava. O Panginoon, patuloy ka magpala sa kanila. At salamat po. Patuloy ka magpala at katagpuin mo po ang pangangailangan sa kanilang building construction. Manguna po kayo, Panginoon, sa bawat isang nagpapatuloy na kikinig ng iyong salita. Help them, O Lord. Tulungan mo kami na lagi ituon namin ang pansin at magkaroon palalo kami ng reverence sa iyo, Panginoon. To fear God more sa buhay namin ito. Salamat po sa pagpapala. In Jesus' name we pray. Amen and amen.